Alright guys, ang topic naman natin ngayon ay bakit kailangan natin makinig sa mas nakakatanda sa atin, okay? Bakit? Oops, pwede naman tayong marami namang matalinong mas bata excuse me, marami namang mas matalinong bata, tsaka ang daming successful mas nakakabata. Okay. Yes, exactly. Marami talaga, okay. Tsaka, hindi lahat ng matatanda successful. Okay, tama din. Tama ka din, okay. Ganito kasi yan, okay. Everyone has a right. Okay. But hear me out, okay. Hear me out, ha. Lahat talaga ng tao, tama yung paninindigan at paniniwala nila sa sarili, okay. Hear me out talaga. Pero pag sa matanda ka nakikipagkausap, there is no joke at all, okay? Pag sa mas matanda ka nagtatanong, they have the answer straightforward. Okay? Straightforward answer, no joke, no fun. That's it. Meron pa ngang iba sarcastic way na yung sagot. Okay? But still correct and effective way. Okay, pero hindi lahat po ng mga matatanda nakakapagbigay ng magandang opinion, successful. Kasi, okay, ganito kasi yan, okay? Lahat ng mga matatanda, okay, they realize what is the correct. But not everyone, kumbaga, na-feel nila o naabot nila yung successful era nila. Kasi yung iba, bata pa, nakamit nila, okay? They learn fast, they adjust faster, okay? And then they grow faster. Okay? Kaya nga, sa pagtanda nila, naging successful sila. Pero yung iba, they live their fullest way when they are young, and then they never realize that they don't have enough time to, to fix things, what they have done. Then lately, they realize that they have nothing to do with it because they are old enough not to do just a lot of stuff, okay? Kaya nga, lahat ng mga matatanda, okay, fully knowledgeable, equipped with experience. Okay. Bakit kailangan mong makinig sa taong hindi successful, okay? Okay, ito lang masasabi ko. Yung hindi successful, pag kinausap mo yan, ang daming realization na masasabi niya, okay? Naubusan, sabi ko nga, di ba? Naubusan lang siya ng oras. Kaya, hindi niya naabot yung mga pangarap niya. But, okay, lately, nag-adjust siya, tsaka na-realize niya. Kaso lang, late na nga, di ba? Kasi matanda na siya. He is not capable, okay? That's it. And then, bakit nga ba kailangan natin magtanong sa mga mas nakakatanda? Okay. Kasi, equip yan ng experience. Okay. Marami namang idea dun sa, kumbaga, sa libro, kumbaga, ang dami naman, okay. Experience yan, boy. Iba yung experience. Okay. Pag sinabing experience, equip yan ng effort, knowledge. Iba yung experience, boy. Pag pinag-uusapan natin yung experience, naku, grabe yan. Hinubog yan yung tao. Hinubog yan. Okay. Lahat ng nangyari andyan sa experience. Okay. Kaya nga yung ibang tao hindi naging successful, tsaka late na na-realize, tsaka nagsisisi. Okay. Dahil sa experience nila. Kaya nga nila nasasabi yung mga ganyang bagay, nakaka-amaze na bagay kung bakit ganyan, bakit sila nagkaganyan. Dahil sa experience, okay. They are being foolish when they are young. They never realize how it ended up like that. Okay. Late na. Okay. Kaya hindi sila naging successful. But, hindi sila naging successful. But, kaya din naman nila magsabi kung anong dapat gawin. Okay? Kaya nga, nagsisisi, okay? And then, why kailangan natin na makinig? Instead of
saying na pag yung ibang kasing tao pag kinakausap yung matanda, iniisip nila minamanipula sila ng mga matatanda. No. 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 Ito lang, kaya nga yung mga matatanda capable yan. Magturo, kumbaga, maging magandang teacher sa lahat ng mga kabataan. Successful or not successful. Okay? Meron din namang tao talaga na, kumbaga, matanda na at hindi talaga capable sa mga ganyang bagay. Pero, siyempre, alangan namang makinig ka dun. Siyempre, dun ka talaga makinig sa mga taong knowledgeable talaga. Siyempre, okay. Kasi meron namang ibang sarcastic way na magtatanong, siyempre, hindi yun successful. Nakinig ako, wala naman talagang magandang naibigay. Siyempre, alangan naman makinig ka dun. Siyempre, dun ka talaga sa mga taong may magandang nasasabi in realistic with experience naman, di ba? Yeah, siyempre, matututo ka dun, okay? Kaya nga yung, okay, balikan natin yung mga sinabi ko na meron talaga yung mga taong pag sinasabihan ng mga matatanda, sinasabi, minamanipula sila. Hindi boy. Hindi ka lang talaga open-minded. Okay? Kasi yung ibang matatanda, kumbaga mahilig yan mag-utos, kumbaga. Pero, that's the, kumbaga, estimation way, kumbaga ini-estimate ka lang nila kung anong capability mo, okay? Meron ngang kasabihan, 'di ba? Meron ngang kasabihan, if you want to learn to the successful one, you have to be kumbaga, dapat maging tau-tauhan ka niya para malaman mo or ma-equip mo rin or kumbaga maisukat mo yung sapatos na sinuot niya nung bata siya, kumbaga nung hindi pa siya naging successful, okay? Para at least ma-embrace mo yung kung anong, kumbaga, kung anong life niya, kumbaga, kung anong pamamaraan, yung strategy na ginawa niya, tsaka kung paano niya nakamit yung mga ganyan, okay? 'Di ba? May kasabihan nga kahit gawin akong alila ng mga mayayaman, as long as ma-share nila yung knowledge tsaka yung experience na ginawa nila, I am willing to do it. Ang daming ginawa yan, di ba? Meron ngang palabas niyan ni Leonardo DiCaprio na isa siyang real estate na meron siyang nakasama. Kung napanood niyo ng movie yun, tsaka to make it short, ginawa nung naging kaibigan niya, nag-quit sa job, tsaka para pumasok dun sa ginawa ni Leonardo DiCaprio na yan lang, okay? Tsaka, ang ibig sabihin ng mga matatanda, gusto niya maging successful, okay? Kaya, yung iba, yung matitigas na ulo, pagkakaintindi nila sa mga matatandang malakas mag-utos, minamanipula sila. That is wrong. Pag sa iba, yung mga tao na open-minded, pag sila yung inuutusan, masaya sila. Kasi nakukuha nila yung tiwala ng mga matatanda. Kahit nga ako, gusto ko talaga makuha yung mga, kumbaga, word of wisdom ng mga matatanda. Kasi yan yung tatatak talaga. Doon naman tayo papunta. Tatanda tayo. Bakit natin iiwasan yung matanda? Doon naman talaga tayo pupunta. 'Di ba? Bakit natin i-hate sila? Doon naman talaga tayo pupunta. Okay? 'Di ba? Isa lang din naman yung daan na papapuntahan natin, okay? We are going to live and die. Okay? If we are not going to be successful, we are going to die. If we are going to be successful, we are going to die also. Okay, that's it. Then why we are gonna waste our time neglecting or disobeying someone who had experience na mas marami pa sa atin, okay? Okay, di ba? We have to take that as a compliment when we are about scolded by the older person. Or kumbaga, talagang pag sinabihan tayo ng ganyan ng matatanda, kailangan talaga natin makinig. Okay. Older people is a treasure. That's it. Older people is a treasure. They are equipped with experience and knowledge. Yan yung
pinakamagandang kasama, magandang kausap. Hindi yan insulto pag pinagtawanan ka. Tanggapin mo kasi meron kang kulang. Okay. Kaya nga ang daming bawal pag yung batanda kausap mo. Kasi alam na nila. Boy, alam na nila. Naabot na nila lahat. Okay. Yan yung sinasabi ko. Okay. Don't take as negative pag pinagsasabihan ka na matanda. Okay. Take that as a compliment or a help. Much better you have to take that as a help. Pag kasama mo yung matanda, pag pinagsabihan ka ng mga matatanda, yeah, that's it. I am telling you, okay? Hopefully, it helps a lot to people around here or watching my videos. I hope it helps a lot with you guys na hindi natin kailangang i-discriminate lahat ng matatandaan. Successful people, maybe we have to, distance ourselves if someone you'd actually know that older man is not a good man, okay? Wala talagang may dulot na maganda. Ay, siyempre, alam nga naman pag maging sarcastic ka pa na, sinabi kasi ni ano, siyempre, alam mo nang mali. Na, pumunta ka dun sa mga tamang matanda, okay? That's it. Hopefully, guys, it helps a lot, okay? Have a good one.